Sa ngayong araw ang digmaan laban sa Iran ay tumagal na at siguradong magiging matindi ang mga susunod na pangyayari. Nang mag-expire nitong Lunes ng umaga ang 48 hours na ultimatum ni Donald Trump sa Iran, hindi ito agad sinundan ng konkretong aksyon. Sa halip, naglabas siya ng mga detalye tungkol sa umano'y negosasyon sa Iran na hanggang ngayon ay itinatanggi pa rin ng panig ng Tehran na naganap. Sa totoo lang, wala rin kasiguraduhan kung sino talaga ang may kontrol sa sitwasyon sa kabilang panig ngayon. Kaya naman lalong nagiging komplikado ang usapan. May negosasyon ba o wala? Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang galaw, lalo na pagdating sa pagpapalakas ng presensya ng militar ng Amerika sa rehiyon. Kamakailan lang ay inanunsyo ang karagdagang deployment ng mga tropa, kabilang ang mga Marines na inaasahang darating pagsapit ng Biyernes, eksaktong tugma sa bagong pinalawig na deadline ng administrasyon. Ayon sa mga indikasyon, posibleng naipit si Trump sa kanyang nakaraang deadline at nakahanap lamang ng paraan para makaiwas doon. Pero ngayon, mukhang iba na ang sitwasyon at ang deadline ngayong Biyernes ay maaaring totohanan na. Ang tanong na lang, ano nga ba ang tunay nitong ibig sabihin? Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Art of the Extension. Gaya ng napag-usapan natin sa nakaraang update, naglabas si Donald Trump ng ultimatum noong Sabado ng gabi. Buksan muli ang Strait sa loob ng 48 hours kung hindi ay wawasakin ng Estados Unidos ang mga power plant ng Iran. Pero agad itong sinagot ng matinding banta mula sa Iran na kapag tinamaan ang kanilang power grid, gagawin nilang target ang bawat desalination plant, energy facility at anumang kritikal na infrastruktura sa buong Gulf na kaya nilang tamaan. Lumabas pa nga ang semi-official na Tasnim News ng Iran ng isang hit list na naglalaman ng mga opisyal ng mga American tech companies sa rehiyon. Parehong matigas ang panig ng dalawang bansa, patuloy ang pag-ikot ng oras, at pagsapit ng Lunes ng umaga, ang tanong ng lahat, tutuloy ba si Trump? Pero sa tingin namin ay hindi. Sa halip, nag-post si Trump sa Truth Social ng isang bagay na walang nakakita na darating. Sinabi niyang may nagaganap daw na negosasyon sa Iran nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa niya ipagpapaliban muna ng 5 araw ang planong pag-atake sa energy infrastructure ng Iran. At kung magiging maayos ang takbo, posible raw na tuluyang matapos ang tensyon sa gitnang silangan. Pero lalo pang naging magulo ang sitwasyon dahil itinanggi ng Iran ang lahat. May tunay na kalituhan ngayon kung sino ba talaga ang may kontrol sa kanilang pamahalaan. Halos iisa ang sinasabi ng buong gobyerno ng Iran. Walang nagaganap na usapan. Mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps hanggang sa Foreign Minister na si Abbas Araghchi, lahat ay itinatanggi ito. Maging si Mohammad Bagher Ghalibaf, na binanggit pa ng Israeli media bilang posibleng kausap umano ni Trump, ay tinawag itong fake news na ginawa lang para manipulahin ang oil market. At kahit hindi malinaw kung may negosasyon nga ba, agad namang nag-react ang merkado. Bumagsak ang presyo ng langis ng mahigit 10% ilang oras matapos ang post ni Trump dahil sa pag-asang muling bubuksan ang Strait at babalik sa normal ang daloy ng negosyo kapag nagkaroon ng ceasefire. Sumabay din ang pag-angat ng stocks na may humigit kumulang $2 trillion na pumasok sa iba't ibang asset classes. At dito pumapasok ang posibleng dahilan kung bakit umatras si Trump. Pero kahit pa ilusyon lang ang negosasyon, totoo ang paghahanda ng militar. Tinatayang 2,500 Marines mula sa ika-31 Marine Expeditionary Unit sakay ng USS Tripoli ay papunta na sa rehiyon. Dagdag pa rito, nasa 1,500 hanggang 3,000 na sundalo mula sa ika-82 Airborne Division, isa sa pinakamabilis rumesponde na puwersa ng Amerika, ang ipinadala kamakailan. Kapansin-pansin na darating ang mga Marines pagsapit ng Biyernes, eksaktong tugma sa bagong deadline ni Trump. Samantala, inilabas din ng The New York Times ang isang 15-point plan na ibinigay ng administrasyon sa Iran. At gaya ng inaasahan, mabibigat ang mga hinihingi. Tuluyang itigil ang uranium enrichment, higpitan ang missile program, at ihinto ang suporta sa mga grupong tulad ng Hezbollah at Houthis. Pero dahil hawak na ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang kapangyarihan sa Iran, hindi nakakagulat na hindi sila bukas sa ganitong mga kondisyon. Sa katunayan, matapang din ang kanilang mga hinihingi.
isara agad ang lahat ng base militar ng Amerika sa Gulf, bayaran ang lahat ng pinsalang dulot ng kampanya, alisin ang lahat ng sanctions, at hindi kailanman pag-usapan ang kanilang suporta sa mga proxy forces. Sa madaling salita, nananatiling matibay ang deadline ng Biyernes at mukhang handa ang Iran na subukan kung hanggang saan ang kayang gawin ni Trump. Ang tanong ngayon, sasabog ba ang sitwasyon ngayong weekend o makikita natin ang pinakamalaking pag-atras? Sa ngayon, mukhang naniniwala ang merkado sa pangalawa. The cost of doing war. Sa unang linggo pa lang ng tinatawag na Operation Epic Fury, ilang drone strike lang ng Iran sa mga commercial vessels na dumadaan sa Strait of Hormuz ang kinailangan para matakot ang mga insurance companies na sumasalo sa global tanker fleet. Ang resulta, biglang tumaas ang insurance premiums ng karamihan sa mga barkong dumadaan doon at syempre pati ang mga crew hindi rin basta-basta papayag maglayag sa gitna ng aktibong war zone. Tandaan, halos ikalimang bahagi ng supply ng langis sa buong mundo kasama na ang malaking porsyento ng liquefied natural gas ay dumadaan sa strait na ito araw-araw. At ngayon, halos naparalisa ito ng Iran at hindi lang ito tungkol sa shipping. Kung matatandaan, kahit natatabunan na ng sunod-sunod na balita, inaatake rin ang energy infrastructure sa rehiyon. Nagsimula ito noong March 18 nang maglunsad ang Israel ng strike sa South Pars, ang pinakamalaking gas field ng Iran na nagsusuplay ng higit 70% ng domestic natural gas ng bansa at pinaghahatian pa nila ng Qatar. Ilang oras lang ang lumipas, gumanti ang Iran. Tinamaan ng kanilang mga missile ang mga pasilidad ng Qatar sa kabilang bahagi ng Ras Laffan at hindi ito simpleng babala lang, malala ang pinsala. Umabot sa 17% ng LNG supply ng bansa ang naapektuhan at ayon sa CEO ng Qatar Energy, maaaring abutin ng 3 hanggang 5 taon bago tuluyang maayos ang lahat. Sumunod din na tinamaan ang refinery ng Saudi Arabia sa lungsod ng Yanbu, isang malaking dagok dahil doon nila nire-reroute ang langis para makaiwas sa strait. Ang kanilang lokasyon kasi ay nagbibigay ng alternatibong ruta sa pamamagitan ng Red Sea, kaya't hindi nakakapagtakang matindi ang kanilang galit. Pati ang Kuwait ay hindi nakaligtas. 2 magkasunod na araw na tinamaan ang Mina Al-Ahmadi Refinery. Sa madaling salita, hindi lang sa strait umiikot ang pinsala, kumalat na ito sa buong rehiyon. Ngayon, ang tanong ng marami, pwede bang naiwasan ito? Dahil sa kombinasyon ng tila trial and error na pulisya ng administrasyon at ang katotohanan ito na marahil ang pinaka-obvious na hakbang na pwedeng gawin ng Iran, marami ang nagdududa kung mas maayos sana ang naging paghawak sa sitwasyon. Isa sa mga reklamo mula sa Washington ay mas magiging madali sana ang pagbubukas muli ng strait kung may tulong mula sa mga kaalyado, lalo na sa Europa. Pero malinaw ang paninindigan ng mga bansang European, hindi nila ito digmaan at sa totoo lang, medyo galit pa sila dahil wala man lang sapat na abiso mula sa US bago nagsimula ang operasyon. Halimbawa, si Friedrich Merz, Chancellor ng Germany, ay binigyan umano ng 5 minutong babala bago nagsimula ang unang pambobomba. 5 minuto, halos sapat lang para magkape, huminga ng malalim at mapamura ka na lang sa mangyayari. Gayunpaman, hindi rin kayang balewalain ng Europa ang usapin ng enerhiya, lalo na at malaki ang kanilang pagdepende sa shipping na dumadaan sa Strait of Hormuz. Kahapon, inanunsyo ng United Kingdom ang isang koalisyon kasama ang France at United States, kung saan mahigit 30 bansa na ang lumagda sa isang joint statement na nangangakong magsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang ligtas na pagdaan sa strait. Plano ng UK na pamunuan ang demining operations gamit ang mga autonomous mine sweeping systems na pumasok sa serbisyo ng Royal Navy noong nakaraang taon. Ang layunin, linisin muna ang anumang posibleng mina mula sa Iran at pagkatapos ay unti-unting magbigay ng escort sa mga commercial vessels. Maganda sa papel at posibleng makatulong talaga para muling umandar ang daloy sa strait, pero kailangan ding maging realistic. Sa ngayon, wala pang malinaw na ebidensya na naglatag na nga ng kahit isang mina ang Iran. Sa katunayan, inanunsyo pa nila na ang mga barkong hindi kaaway, ibig sabihin hindi Israeli or American, ay maaaring dumaan basta may koordinasyon. Sa unang 2 linggo ng Marso, umabot sa 89 na barko ang nakatawid, kabilang ang parehong Iranian at international vessels. Totoo, mas mababa ito kumpara sa dating average na higit 130 kada araw. Pero hindi pa rin ito maituturing na isang ganap na no man's land. Ang tunay na problema ay nasa plano mismo ng koalisyon.
mula sa paglilinis ng mina papunta sa pag-escort ng mga barko. Dito sila bumabangga sa parehong limitasyon na naranasan na noon. Balikan natin ang Operation Earnest Will noong 1980s Tanker War. Noon, nireflag ng Amerika ang mga Kuwaiti tankers at nag-escort ng 270 na barko sa loob ng 127 convoys sa loob ng isang taon. Gumana ba ito? Oo, para sa karamihan ng barko. Pero sapat ba ito para maibalik sa normal ang daloy ng kalakalan? Hindi. Sa unang convoy pa lang, tinamaan agad ng Iranian mine ang tanker na Bridgeton. At kung i-apply natin ito sa sitwasyon ngayon, mas mahirap pa ang math. Ayon sa pagsusuri ng Lloyd's List, kailangan ng humigit kumulang 8 destroyers para protektahan ang 5 hanggang 10 commercial vessels sa isang convoy. Kahit sa pinaka-optimistic na senaryo, posibleng maibalik lang ng escort system ang mga 10% ng dating traffic sa strait. Makakatulong ang mga allied support vessels, pero malinaw na kulang pa rin ito kumpara sa normal na operasyon. At dito papasok ang mas malalim na problema. Marami ang nagtatanong kung may paraan ba para maiwasan ang pagtaas ng presyo ng langis at LNG. Pero sa totoo lang, medyo idealistic ang ganitong pananaw dahil mula pa lang sa simula, malinaw na ang pinakalohikal at epektibong taktika ng Iran ay ang targetin ang energy infrastructure at bantaan ang mga barko sa strait dahil ito ang pinakamahirap pigilan. Ang Islamic Republic of Iran ay kilala sa napakalawak nitong arsenal ng drones na mura gawin, pero kayang magdulot ng seryosong pinsala lalo na sa mga barkong walang depensa. At kung isasaalang-alang ang haba ng coastline ng Iran sa rehiyong ito, malinaw na hindi sapat ang simpleng air campaign para masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barko. Sa madaling salita, kahit anong gawin, hindi ito madaling solusyonan. Tandaan, hindi kailangang magkaroon ng full naval presence ang Iran para kontrolin ang Strait of Hormuz. Hindi nila kailangang harangan ito gamit ang maraming barko. Kahit isang grupo lang ng Islamic Revolutionary Guard Corps na may dalang drone, sapat na iyon para maging target ang isang tanker na halos walang laban. Mas mahirap baliwalain ang kritisismo laban sa administrasyon na sana ay mas handa na ang lahat bago pa man bumagsak ang unang bomba. Kung may maayos na koordinasyon sana sa mga kaalyado tungkol sa escort protocols at mas pinaghandaan ang epekto sa insurance, maaaring nabawasan ang panic. Dagdag pa rito, kung napuno sana ang Strategic Petroleum Reserve na nasa 58% lang ang kapasidad bago nagsimula ang digmaan, magkakaroon sana ang Washington ng mas malaking buffer laban sa unang shock. Pero sa huli, mahirap isipin ang isang digmaan laban sa Iran na hindi magreresulta sa matinding krisis sa strait. At ngayon, ang krisis na iyon ang nagdidikta ng galaw ng halos lahat ng bansa sa rehiyon. Habang abala ang Washington sa pagkontrol ng epekto ng sitwasyon, ang mga bansang Gulf na sila ang direktang tinatamaan ay dumarating sa ibang konklusyon kung ano ang susunod na dapat gawin. Friends like these, madaling malunod sa sunod-sunod na balita araw-araw at tuluyang makalimutan ang mas malaking larawan. Kaya sandali tayong umatras para tingnan ang pangmatagalang epekto nito sa rehiyon. 4 na linggo lang ang nakalipas, malinaw ang posisyon ng mga bansang Gulf. Hindi sila sasali sa digmaan at buo ang kanilang paninindigan. Sa mas malawak na Middle East, kahit hindi sila pabor sa Iran, hindi rin sila handang pumila laban dito. Pero ngayon, parang gumuho ang pagkakaisang yon ng napakabilis. Sa loob lang ng ilang araw, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa buong rehiyon. Bago magsimula ang digmaan, ang Saudi Arabia ay malinaw ang tindig. Hindi nila papayagan na gamitin ang kanilang mga pasilidad o airspace para sa anumang pag-atake laban sa Iran. Mismong si Mohammed bin Salman ay direktang nagsabi nito kay Masoud Pezeshkian sa isang tawag bago pa magsimula ang mga airstrike. Sa likod ng mga saradong pinto, may mga ulat na tahimik ding hinihikayat ng Saudi ang administrasyon ni Donald Trump na kumilos. Pero kahit ano pa ang nangyayari sa pribado, malinaw ang kanilang pampublikong posisyon, hindi sila bahagi ng digmaan. Ngayon, matapos ang halos isang buwang pagtanggap ng mga strike mula sa Iran, mukhang napapagod na ang Saudi Arabia sa panunood lang mula sa gilid. Ayon sa The Wall Street Journal, binuksan na umano ni Mohammed bin Salman ang King Fahd Air Base sa kanlurang bahagi ng bansa para sa puwersang Amerikano at malapit na ring magdesisyon kung sasali na sila direkta sa pag-atake laban sa Iran. Nang tanungin si Trump tungkol dito, sinabi niya sa mga reporter, "Yeah, he's a warrior. He's fighting with us." Kung tuluyan ngang sasali ang Riyadh sa anumang paraan, magiging napakalaking pangyayari ito.
Hindi naman lihim na hindi magkasundo ang Saudi Arabia at ang Islamic Republic of Iran. Pero ang direktang pag-atake laban dito ay isang napakalaking escalation at higit pa roon ang mas magiging makasaysayan ay kung sino ang makakasama nila sa laban. Hanggang ngayon, hindi pa rin formal na kinikilala ng Saudi Arabia ang Israel bilang isang estado. Kahit noong nagsimula ang Abraham Accords sa unang termino ni Trump, nanatiling distansya ang Riyadh. Sa loob ng mga nakaraang dekada, kung may relasyon man sila ng Israel, palaging hindi lantaran balot sa diplomatikong kalabuan para may plausible deniability. Pero kung sasabak ang Saudi Arabia sa isang operasyong militar kasama ang Israeli Defense Forces, kahit limitado lang ang kanilang papel, isa itong napakalaking pagbabago sa kasaysayan. Posibleng magbukas ito ng pinto sa mas malawak na pagkilala sa Israel at sa Jerusalem sa hinaharap. Bago ang digmaan, ang Saudi Arabia ay kumikilos kasama ang Turkey at Egypt para bumuo ng isang regional bloc na magiging katapat ng kampo na pinangungunahan ng United Arab Emirates at Israel. Pero ngayon, mukhang muling sinusulat ang balanse ng kapangyarihan sa Middle East. At gaya nga ng kasabihan, ang digmaan ay nagbubuo ng kakaibang mga alyansa at walang mas mabilis magpabago ng isip ng isang bansa kaysa sa kapitbahay mong binubomba ang iyong mga oil facility. At hindi lang ang Saudi Arabia ang tila nag-iisip na kumilos laban sa Iran. Ang United Arab Emirates ay paulit-ulit nang nagsasabi na may karapatan silang pumasok sa laban bilang depensa sa sarili. Pero kamakailan, mas pinili nilang umatake sa aspeto ng pananalapi. Matagal nang kilala ang UAE bilang parang Switzerland ng Middle East, isang lugar kung saan bukas ang financial services para sa halos kahit sino. Pero ngayon, gumawa sila ng hindi pangkaraniwang hakbang. Nagbanta silang i-freeze ang bilyon-bilyong dolyar na pag-aari ng Iran na nasa loob ng kanilang bansa at hindi ito maliit na halaga. Malaking bahagi ito ng foreign reserves ng Iran. Sa katunayan, dito pa nga inilipat ng ilang opisyal ng Iran ang humigit kumulang $1.5 billion noong sumiklab ang mga protesta noong January. Samantala, tingnan naman natin ang Lebanon na dati ay itinuturing na crown jewel ng regional network ng Iran. Matagal na nating napag-usapan kung paano tila nagsawa na ang Lebanon sa presensya ng Hezbollah, lalo na at paulit-ulit itong nadadamay sa mga sigalot dahil sa grupo. Pero kahapon, mas pinalawak pa ng Beirut ang kanilang aksyon, hindi na lang laban sa Hezbollah, kundi laban na rin sa Iran mismo. At sa isang matinding hakbang, pinaalis nila ang ambasador ng Iran. Hindi aksidente ang timing na ito. Dahil sa Southern Lebanon, mabilis na umiinit ang sitwasyon. Ang Chief of Staff ng Israel Defense Forces ay nag-aproba na ng mga plano para sa mas pinalawak na ground operations at airstrikes at inilarawan ito bilang isang mahaba at tuloy-tuloy na operasyon. Ang mga limitadong raid na nangyayari mula pa noong kalagitnaan ng Marso ay tila simula pa lamang ng mas malawak na aksyon. Noong Tuesday, iniulat ng Israeli media na plano ng gobyerno na mag-mobilize ng 400,000 reservists para suportahan ang mas malawak na operasyon sa timog ng Litani River. Para mailagay sa perspective, ang 400,000 na iyon ay halos kabuuan na ng reserve forces ng Israel. Sa madaling salita, mukhang papasok na ang rehiyon sa mas malalim at mas malawak na yugto ng digmaan. Isa ito sa pinakamalinaw na senyales na tuloy na talaga at hindi lang basta pasok, kundi malakihang operasyon ang gagawin. Ayon sa Defense Minister ng Israel, malinaw ang plano. Magtatatag ang Israel Defense Forces ng isang security zone sa timog ng Lebanon at mananatili doon hanggang masiguro nilang wala ng banta mula sa Hezbollah. Mas naging matindi pa ang pahayag ni Bezalel Smotrich na kilala sa kanyang matitigas na posisyon. Nanawagan siya na pagkatapos ng digmaan, dapat nang i-annex ang nasabing lugar, isang hakbang na siguradong magpapalala pa ng tensyon. Ayon naman sa Axios, inilarawan ng ilang opisyal ng Israel ang lawak ng planong ito bilang massive at maihahambing sa operasyon sa Gaza. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang araw-araw na pag-atake ng Hezbollah laban sa Israel, kahit na ipinagbabawal na ito ng gobyerno ng Lebanon. At dito nagiging mas komplikado ang lahat, dahil ang kasalukuyang Pangulo ng Lebanon na si Joseph Aoun ay itinuturing na isa sa pinakamalapit na posibleng kaalyado ng Israel sa loob ng Beirut. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng bihirang pagkakaisa sa pagitan ng mga Kristiyano, Shia at Sunni, mga grupong matagal nang nag-aaway sa bansa.
Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mukhang tuloy pa rin ang plano ng Israel para sa ground invasion, isang hakbang na maaaring magdulot ng pinsala mismo sa gobyernong pinakanakikipagtulungan sa kanila. Sa madaling salita, habang kusa ng pinuputol ng Beirut ang ugnayan nito sa Iran, nanganganib naman itong madamay bilang collateral damage sa paparating na operasyon.